Hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari! Ayan, ito po ang aking sari-sari store. At ibabahagi ko po sa inyo ang aking supplier. Isa sa pinakapaborito kong supplier na palagi ko pong binibilhan ng aking mga paninda. Ayan, ibabahagi ko po sa inyo kung bakit. Ito po yung isa sa paborito kong supplier, no? So, ito nga po yung grocery. Ayan, ito po yung ating mga box. Ito po yung aking mga na-check out mula sa grocery. Ayan, papakita natin, bubuksan po natin to mga kasari. Ayan, pero punta po muna tayo dito sa isang dahilan kung bakit paborito ko po ang grocery na bilhan ng aking mga paninda is dahil po sa rebate. Ang rebate po kasi ng grocery is pwede po natin to ma-convert into cash. Ayan, papasok po ito sa ating Grow Coins na pwede po nating magamit na pang-load sa ating mga customer. Ayan. At doble po ang pwede po nating kitain mula sa rebate. Kasi po, unang-una yung rebate po is galing po ito sa mga paninda na mayroon na pong discount, no? Yung mga napili nating items na mayroong rebate, automatic kita na po yun. And then yung rebate na yun, papasok sa Grow Coins at gagamitin natin pang-load sa ating mga customer. So, pag ginamit po natin to na pang-load, meron pa po tayong patong sa pag-load sa ating mga customer. Pinapatungan po natin yan ng 3, 5, ayan, depende po sa atin. Kaya ako po nasabi na doble ang kita. Kasi yung rebate is mula na po sa items na napili natin. Pinakakita na talaga yun. Automatic kita na po yun. And then, plus, dodoble pa yung kita kasi gagamitin po natin ito pang load sa ating mga customers. So, may additional po na patong, may additional na kita doon sa load. Ayan, no, pinapaliwanag ko lang po. Kaya ko po nasabi na doble po yung kita mula sa rebate. Okay? No, mag-check out lang po tayo. Pipili lang po tayo ng mga items na mayroon pong rebate dito po sa grocery app. Ipunin lang po natin ito para mas malaki po, no? Kung mas marami po tayong ma-check out na may mga rebate, mas malaki po yung chance na malaki po talaga yung pwede po natin makuha na rebate. So, ayan po, no? Katulad ko po, 3,190 pesos po yung aking total amount ng napag-groceryhan ko. And then, meron po akong total rebate na 96.24 na nakuha mula sa mga items na mayroon din pong rebate. Okay? Kung gusto po natin na malaki yung rebate na makuha natin, ay mag-add to cart na po tayo ng mga mas marami pang items na mayroong rebate. Okay? Ayan, ito po yung aking mga na-check out mula sa grocery. Ayan, mga pang personal use. Yan, yung mga pang araw-araw po. Conditioner, shampoo, ayan. No? Bukod doon, ito po yung pangalawang dahilan kung bakit paborito ko po ang grocery na bilhan ng aking mga paninda is mababa po yung presyo nila. As in, mababa po talaga. Meron din po mga items na medyo mataas. Ayan. No, kaya pag kukumparahan po natin yung mga presyo sa mga supplier natin at kung sino po yung pinakamababang presyo, doon po tayo kumuha. Okay? Ayan, para sa akin po, isa si grocery yung pinakamababang presyo na supplier ko. Kaya yung mga ganitong items po is sa grocery po ako kumukuha. Bukod po doon, ayan, may mga buy 11, get 1 free. Ayan, talagang may mga pa-free sila, tsaka may discount, no? Makukuha po talaga natin. Kasi kung sa wholesale lang po natin to kukunin or bibilhin, wala na po yung free. Or, sinasama po nila sa pagbabayad. Alam niyo yun, imbes na yung buy 11, get 1 free, yung 1 free nila is kasama po yun sa ating babayaran. Hindi po talaga free. No? Ayan, dito po sa grocery yan, makukuha po talaga natin kung ano yung free. Ayan, this pinakamababang presyo po. Yun po yung pangalawang dahilan kung bakit paborito ko po yung grocery na bilhan ng aking mga paninda. Ayan, pero hindi naman po lahat ng paninda ni grocery mababa. May mga iba rin po silang paninda na medyo mataas, no? Kaya yun po yung kinukuha ko sa iba ko pong mga supplier. No, hindi lang po kasi iisa yung supplier ko, marami po talaga yung supplier na pinagpipilian kong kuhanan ng mga paninda. Okay. So, yan. Double check lang po natin yung mga description dun sa grocery. Kasi katulad po nito, Johnson Baby Oil, 50 ml po pala yung aking na-check out. Hindi ko na-check mabuti dun sa description box. Akala ko, 25 ml yung na-check out ko. 50 ml pala. Yan, medyo malaki. Kaya, babasahin lang din po talaga natin mabuti yung description. Magbasa-basa, wag patulog-tolog. Yung nasa resibo naman po is tama naman, 50 ml yung nakalagay. No, mali lang po talaga yung napindot ko. Akala ko po talaga, 25 ml yung napindot ko. 50 ml pala.
Ayan, yung pangatlo po is good packaging. Ayan, no? Katulad po nitong katol. No? Kung sa iba po siguro, pagkabukas, bali-bali na ang katol. Yan. Ayan po, dito sa grocery is buo pa naman. Hindi siya putol-putol. Talagang maingat din po sila sa pagpapackage at pagdi-deliver na rin po. Ayan, at ito naman po yung ating mga chichirya, no? Do-double check lang po natin kung may mga singaw. Pwede po natin yan papalitan. Basta on that day po ng pagka-deliver, mai-report na po agad kay grocery para mapalitan na rin po. Ayan, yung pang-apat po, second option ko rin po sila na supplier kasi katulad po nitong Nestle Apple. Nestle company po ito mga kasari. And then dun sa Nestle company po, yung sa ahente ko, lagi pong out of stock ng Nestle Apple. No? So, ayan, chinek ko po sa grocery, ayan, available, no? Talagang, dapat, marami po talaga tayong, supplier, no? So, yan, second option ko rin po yung grocery para sa mga ahente ko na out of stock lagi yung items na yun. No? Kasi mabenta to sa sari-sari store natin kaya kailangan lagi pong available ito sa ating sari-sari store kaya humanap po tayo kung saan man available yung items na yun para hindi tayo mawala ng customer, para hindi na rin po lilipat sa iba yung ating mga customer. Okay? Kasi po once na bumili sa atin yung customer and available po yung items na hinahanap nila, iisipin na yan, tatatak na po yan sa isipan nila, ay kay Kite Store laging available yung items na to, kay Kite Store ako bibili, diba? Sa tindahan mo na yan tatakbo kasi nakatatak na yan sa isipan nila na available yung items na yun dun sa sari-sari store mo. Kaya punta agad sa sari-sari store mo kapag kailangan na nila ulit or kapag bibili na po ulit sila. Okay. And doon po ulit tayo sa second option. Kasi second option ko po talaga si grocery kasi katulad na lang din po sa mga iba ko pong ahente na lulubog, lilitaw, no? Hindi po sila consistent yung mga iba ko pong ahente. Yan, sa grocery po ako kumukuha. Okay. Ayan, yung panglima po na kung bakit paborito ko ang grocery na bilhan ng aking mga items is free delivery, no? Ayan, less oras talaga kasi alam mo yun, hindi na tayo magsasara ng sari-sari store para mamili sa palengke, no? Mag-type lang tayo, magdudot-dot lang tayo sa cellphone natin and then ayan na, no? Meron na agad, meron na tayong item. Free delivery pa at hindi pa tayo nahirapang magbitbit, no? Hindi pa tayo nainitan sa arawan, no? Less hassle and ayun, effortless. Diba? Kasi dot lang tayo sa cellphone natin. Okay? So, yan, no? Yun po yung 5 dahilan kung bakit paborito ko po ang grocery na bilhan ng mga items. Hindi ko po siya pinopromote, pero isa po talaga si grocery sa nakatulong sa sari-sari store ko para makapag-restock na talagang laging puno at available po lahat ng aking mga items. Okay? So, yan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. I hope meron po kayo natutunan. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click nyo na po subscribe and notification bell para sa iba ko pa pong video. Thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless.